Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-usapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay Novogratz predicts Bitcoin will resume uptrend after enormous crash. Yan po si Ginoong Mike Novogratz, isa na rin po siyang kilalang bilyonaryo or mayaman na tao sa buong mundo. At naglabas po siya ng kanyang prediction dito kay Bitcoin na magpapatuloy lamang daw po ito sa pag-angat sa presyo pagkatapos po ng isang matinding pagbagsak sa presyo nito. Ayan po siya, si Ginoong Mike Novogratz. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, ang sabi rito ay in a recent post on the X social media network, formerly Twitter, Galaxy Digital CEO Mike Novogratz dismissed a recent market correction as a risk fish. Kaya ayan po si Ginoong Mike Novogratz. Siya po ay ang CEO ng Galaxy Digital. At sa kanyang X account, yan, yung X account na ito ay ito po yung dating Twitter. At siya po ay nag-post ng kanyang pahayag tungkol dito kay Bitcoin. Na yung kamakailang yan, kung saan ay dinismiss po niya yung nitong kamakailan na pagbagsak sa presyo ni Bitcoin or ang kabuuang crypto market. Yan, at sinasabi po niya itong risk fish. The cryptocurrency mogul is convinced that Bitcoin, the largest cryptocurrency, will be able to resume its uptrend. Yan, siya po ay naniniwala na itong si Bitcoin ay makaka-recover din po ito at kanyang ipagpapatuloy yung kanyang pag-angat sa presyo. As noted by Bloomberg, this was the largest Bitcoin drop within a single session since the collapse of the Silicon Valley Bank. Ayan, ayon po raw po sa Bloomberg ay yung kaganapan po na ito na naranasang pagbagsak ni Bitcoin. Ayan, ay ito raw po yung pinakamalaki na naranasang pagbagsak ni Bitcoin sa isang single session lamang mula pa nung nag-collapse ang Silicon Valley Bank. The drop occurred due to tensions in the Middle East, with Iran recently targeting Israel with a significant missile and drone attack. Ayan, nag-umpisa po yung pagbagsak ni Bitcoin or ang buong crypto market dulot po ng tensyon dito sa Middle East. Ayan, sapagkat yung bansang Iran ay inatake po nila ang bansang Israel gamit ang kanilang mga missile at saka mga drones. The attack, which involved hundreds of drones and missiles, was supposed to be a retaliation after Israeli warplanes bombed Iran's consulate in Damascus, Syria earlier this month. Ayan. Parang ganti raw po ang ginawang pag-atake na ito ng bansang Iran dito sa Israel, kung bakit sila nagpalipad or kung bakit nila inatake ang Israel ng kanilang mga missiles at saka mga drone. It is unclear if the response from Iran is going to lead to further escalation in the region. Yan, hindi raw po malinaw kung yung naging pag-atake ng Iran na ito, yung bansang Iran na ito, ay magdudulot ito ng mas matinding tensyon or talagang or kung magkakaroon nga ba talaga ng isang matinding bakbakan ang dalawang bansa na ito. I pray cool heads prevail and this is not the start of a major regional conflict. There are so many good things going on in the Mideast and it's just tragic that we are here, Novogratz said. Ayan. Yan po yung aktual na pahayag ni Ginoong Mike Novogratz dito. Na sana ay sana daw po ay maiwasan yung gulo na nangyayaring ito. Sana ay yung kanilang mainit na ulo ay sana raw ay lumamig ito.
Kasi marami pa naman daw pong magagandang bagay na nangyayari ngayon sa Middle East. Pero sayang naman kung talagang sila na ay mag-aaway-away at magiging isang major regional conflict yung pangyayari na ito. Earlier, Novogratz predicted that the price of Bitcoin would be able to surpass $100,000 in 2024. He cited the runaway momentum in Bitcoin exchange-traded funds as the key reason behind his highly optimistic prediction. Ayan, na-content na rin po natin ng ilang beses itong si Ginoong Mike Novogratz. At meron po siyang isang inilabas na prediction noon na ayon po sa kanya ay magagawang akyatin ni Bitcoin ang or malalampasan ni Bitcoin ang presyong $100,000 ngayon pong taong 2024. At ang sabi pa niya rito ay yung parang magdudulot sa kanyang pag-angat or yung kanyang bullish momentum dito ay yung Bitcoin exchange traded funds or spot Bitcoin ETF na ito. Moreover, the cryptocurrency billionaire recently tweeted that micro-financial conditions would be favorable for the cryptocurrency market this year since he predicted that the US Federal Reserve would cut interest rates. Yan po yung dagdag ni Ginoong Mike Novogratz dito kung bakit po niya nasabi na posible pong akyatin ni Bitcoin ang presyong $100,000 or higit sa presyong $100,000 ngayong taong 2024. Ito daw po ay dahil sa pabor daw po ang micro-financial conditions dito sa crypto market. Yan, sapagkat sa taong ito mismo ay magkakaroon daw ng interest rate, cut interest rates ang US Fed or US Federal Reserve. At maganda po yan. However, persistent inflation concerns coupled with tensions in the Middle East could delay rate cuts. Earlier this week, the price of the top cryptocurrency experienced a sharp drop after the Core Consumer Price Index or CPI showed higher than expected growth. Ayan, yun nga lang. At mukhang hindi po matutuloy yung inaasahan po ni Ginoong Mike Novogratz dito na interest rate cut. Yan, sapagkat yan, na doble po yung inflation. Yan, nakakabahalang inflation at sinasabayan pa yan ng tensyon dito sa bansang Middle East. Yan. Kaya mukhang yan po yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng delay ang interest rates. Yan, yung cut interest rates. Kaya maliban po dyan ay yung tinatawag na rin po na Core Consumer Price Index ay nagpapakita po ito ng higher than expected growth. Kaya ayan, yan po yung mga parang malabo yung dahil sa yung mga pangyayari ngayon ay mukhang malabo na magkatotoo yung prediction ni Ginoong Mike Novogratz dito. Yan, pero syempre hindi pa rin natin alam. Kasi yung mga fundamentals po kasi na yan, yung mga pangyayari, mga kaganapan tulad nito ay tulad po ng tension dito sa Middle East ay hindi po natin yan inaasahan. Yan, kung wala yan, yung tension sa Middle East, yan ay sa tingin ko ay may posibilidad po na magkatotoo talaga. Mataas ang posibilidad na magkatotoo yung prediction dito ni Ginoong Mike Novogratz. Yan, at yan nga, hindi po kasi talaga inaasahan ng lahat yan. At ngayon pa na tumapat sa Bitcoin halving, nalalapit na Bitcoin halving, at saka dito po nagkakaroon ng tensyon ang bansang Middle East. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.